Ngayong araw nga guys ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-check at bumili ng second hand car na ipang-pebenta ko. Yes guys, you heard it right. Dahil simula ngayon is magba-buy and sell na rin tayo. Bale, ito nga pala yung kukunin nating sasakyan. Isang 2019 Mitsubishi Expander. So syempre, isa sa mga chinecheck ko dyan kung naghahalo yung coolant tsaka yung langis sa radiator at syempre dyan sa makina. Chinecheck ko na rin kung nakapag-change oil na, yung PMS nagawa na ba. Yun muna yung mga initial kong chinecheck, okay? Kasi yan yung mga pinaka-importante at crucial pagdating sa makina at transmission ng sasakyan. Pero syempre, next thing ko rin dyang i-check is yung kanyang body kasi medyo mahal din magpagawa ng body. Kung mayroong mga scratches, may dents, ayan kagaya niya, may nakita akong dents sa part na to. Scratches sa banda rito. Mild scratches kagaya niya. Ito parang tinouch up na lang ni sir. Itong mga to makukuha pa naman sa buffing yung iba. Buffing lang to eh. Ito dirt lang. Ito paint chips na. Paint chips na to. Oo. Pero buksan ko lang ha. Malinis naman yung interior. Wala naman siyang sign na yun, na leak. Tsaka mong original paint sa mga cosmetics, more on cosmetics kasi. Pati pang ilalim, syempre sinisilip natin dyan. Tinitingnan natin kung may leak yung mga preno, yung gulong niya na reserve nandyan ba, tsaka maayos pa ba yung condition. Pati gulong guys is syempre mahalagang chinecheck. Actually this is 2019 model, so nag 6 years na daw yung kanyang gulong. Kaya ang ginadvise sa kanya nung nagbebenta ng gulong is palitan na, kaya bago na lahat ng gulong niya. 4 na gulong. Ang natitira na lang na original niyang gulong dyan is yung reserva. Ang interior mahalaga ring na-check. Siyempre ini-inspect natin dyan kung may sign ba na nabaha yung sasakyan, and also kung maingat ba o burara yung dating may-ari. Makikita nyo kasi sa condition ng interior kung maingat ba siya sa loob, kung hindi ba makalat, hindi ba marumi, and also kung mabaho ba yung amoy ng interior ng sasakyan. Next thing na chinecheck ko, syempre maintenance record niya. So pinakita sa akin dito ni bossing nakasa-maintain pa yung kanyang sasakyan, kaya natuwa rin ako. Tapos ang isa pang bagay na nagpaganda sa kanya is talagang nasusunod yung kanyang PMS. Ito ang isa sa pinakamahalaga sa checking natin guys, yung scanning. Kasi lahat ng sasakyan ngayon is naka-computer box na, puro sensor na. So pinakamadaling way para malaman mo kung may mga sensors o na magmamalfunction, check natin yan using scanner. So dito after scanning nakita ko na may konting errors lang. Pero yung mga errors na yun is battery related. Ibig sabihin nung nalobat yung kanyang battery nag-cause, kaya ayan may mga pumula. So ang ginawa ko, kinlear ko lang yan. Tapos isa pa palang error na lumabas is lobat din yung kanyang remote. So napaka minor thing lang nun para sa akin. After scanning and visual inspection, ito na yung isa pa sa pinakamahalaga. Syempre kailangan nating mag-request ng test drive guys. Napaka-importante niyan. Pag bibili kayo ng second hand car guys, wag na wag kayong papayag na hindi nyo pwedeng ma-test drive. Kasi kahit na-scan nyo pa yan, na visual inspect nyo pa yan, merong mga parts ang sasakyan na hindi lalabas ang problema kung hindi kayo makakapag-test drive. Kasi hindi naman lahat ng parts ng sasakyan is merong sensor. So halimbawa na lang sa suspension, yung langit-ngit, yung lagutok, kapag pinipihit pala yung manibela, merong umiipit or merong lumalagutok dyan. So yung mga bagay na yun is hindi yun nakikita ng scanner, kaya napakahalaga ng test drive. Sa test drive din kasi natin malalaman guys kung maganda yung kanyang acceleration or delayed. Next thing pa, yung kanyang transmission, lalo na sa mga automatic guys. Diyan natin malalaman guys kung meron ba siyang shift shock every time na mag-change ng gear. Yung transmission natin, diba? So napakahalaga ng test drive mga bossing. Almost 50% ng accuracy ng iyong checking is nakasalalay din sa test drive. Yan guys, so na-share ko sa inyo yung mga basic things na ginagawa ko pag nag-check ako ng second hand cars. Para sa mas detalyadong checking guys, panoorin nyo pa iba kong video kasi dito sure shortcut ko na lang para mas mapakita sa inyo kung paano ako mag-check. Tapos abangan nyo nga pala
kung bibilhin ko ba ang expander na to o hindi. Kasi syempre kahit papano meron tayong mga nakitang issues, di ba?